And nasa fifth segment na tayo. This is Real Talk 107. Real Talk 101, episode 107. Panoorin nyo yung first video from daily episode down to Real Talk and malalaman nyo kung ano yung mensahe ni Universe sa inyo para sa araw na ito. At kung kailan nyo mapapanood, yan yung message ninyo, okay? So, since nasa karmic cycle tayo ngayon, sa gustong malaman kung ano ba meron sa buhay niyo, good or bad karma ba, ipacheck nyo habang maaga pa dahil yung karma ngayon is hanggang 2025. So, 3 days ago, kung ano man yung judgment sa inyo, yun ang magiging buhay nyo. Okay. So, kuha tayo dito. Isa. Innocence, and that is sheep. You are encouraged to reconnect with your inner child in order to become more spontaneous and playful and consider what life has to offer with a greater sense of wonder, and take some time this week to get in touch with the innocence and vulnerability in you. So, ibig sabihin, walang ibang tao na pwedeng magbigay sa iyo mo ngayon ng kaligayahan, kasiyahan, contentment at kung ano-ano pa, kundi sarili mo lang. Totoo yun, kasi pinanganak kang mag-isa eh. 'Di ba? Ipinanganak kang mag-isa at mamamatay kang mag-isa. Kasi kahit may kasabay kang mamatay, ililibing ka pa rin mag-isa eh. Hindi naman po pwedeng ilibing kayo ng dalawa sabay sa isang kabaong, 'di ba? So, again, the universe is giving you a time to recall ano ba yung mga bagay na hindi mo nagawa noon, or ano ba yung mga bagay na nung kabataan mo ay napakababaw ng kasiyahan mo, na may mga bagay kasi minsan may mga tao na hindi naman nila nakuha matikman yung mga pagkain noon dahil mahirap ang buhay. Hindi sila magkaroon ng laruan dahil wala silang pambili, wala silang damit, walang ganyan, ganito, 'di ba? So, nung nagkaroon na sila ng pagkakataon na umunlad sa buhay, masyado silang busy sa pagpapayaman, busy sa pag-iingat ng negosyo na hindi na maranasan ng mga anak nila yung dinanas nila noon. Usually, ganyan ang magulang. So, ginagawa nila lahat. Kahit yung gabi, ginagawang umaga para magbanat ng buto. Iilan lang sa mga anak na nakakaintindi ng sacrifices ng mga magulang nila. Kasi they look on the other side of perspective, thinking na nasa malayo ang magulang nila and they don't care about them. Pero ang totoo nun, naobligang mag-abroad yung mga magulang or yung breadwinner para sa mga mahal nila sa buhay, and to provide a good future and education sa mga anak. So ito, balikan natin. Doon sa mga tao na mababaw lang ang kasiyahan, 'di ba? Yung ma-regain mo lang yung relaxation sa buhay mo kasi babad ka sa trabaho, 'di ba? Makapagpahinga ka man lang isa dalawang araw, okay na 'yon. Makapag-unwind ka man lang, 'di ba? Or sabihin na natin na andun ka sa punto na hayaan mo muna yung toxic na mga tao, pabayaan mo yung toxic na situation. You enjoy your life by yourself. You give yourself a reward somehow. Yun yung dapat doon. Kasi kapag hindi ka nagpahinga, hindi ka tumigil saglit, hindi mo wala kang pagkakataon na balikan. Ano ba yung mga bagay na dati mong ginagawa? Simple lang pero masaya ka. Simple lang pero kontento ka. Kasi, katulad sa isang relasyon, hindi naman lahat kailangan gwapo, mayaman, sexy, ganito, ganyan, 'di ba? May mga tao na nakarelasyon natin, wala naman silang espesyal na karakteristik sa buhay nila, pero kapag nakasama mo, ang gaan. May mga tao, kaibigan, karelasyon, ka-live-in, ex-husband, husband, or mga ganon, na simpleng titig lang, simpleng ngiti lang, parang napapawi yung pagod mo, nawawala yung lahat-lahat ng problema mo. 'Di ba? Tapos kung mapapansin mo, meron namang karelasyon na wala namang ginagawa pero ang bigat-bigat sa buhay, ang malas na sa buhay, mabigat yung pasok ng pera, nakakapagod araw-araw, no, wala siyang ginagawa. Kung nararamdaman niyo yung energy na ganyan na mag-asawa kayo, tapos wala din naman siyang ginagawa, pero bakit ang bigat ng buhay ninyo? Ibig sabihin yan, yung tao na yan ay hindi talaga para sa inyo. Nagkataon lang na ikinasal kayo, nagsama kayo. Ganun yan, mapakasal kayo, kahit ikasal kayo sa lahat ng simbahan.
Kung mabigat yan, ibig sabihin, kaya nga ginagawa pinapahayag ni universe and ni God. Kung alam mo na sa umpisa hanggang sa ngayon, mahirap yan. Ibig sabihin, hindi kayo meant to be. Lalong-lalo na kung hindi yung umpisa, hindi talaga siya yung intended na gusto mo. Kaso lang siya yung nabuntis mo. O kaso lang siya yung gusto ng magulang mo. Yun. 'Di ba? Or posible din arranged marriage, posible din pikot, ganun. So, mamalasin ka talaga sa buhay mo. Lalong-lalo na, karmic cycle ngayon, for the past 10 years, kung hindi maganda ang pagsasama ninyo at puro lang ito away, kalungkutan, ganun pa din hanggang 2025 ang mangyayari sa relasyon ninyo. So, wag mo nang patagalan pa, no? O wag mo nang isubsob ang sarili mo sa dati ng problema. Kung ganyan na yan, wag mo nang baguhin pa. Kasi kahit anong gawin mo, hindi na siya, ang tawag na to, kapag yan yung karma niya yun eh. 'Di ba? So halimbawa, ikaw yung kumakayod, na husband ka, ikaw yung kumakayod. Tapos yung wife mo nasa bahay, housewife siya, minsan may sideline, minsan wala. Pero ang bigat pa din ng buhay mo. Ibig sabihin, yung wife mo, yun dapat mawala sa buhay mo. Or ikaw yung umalis sa bahay ninyo. Ganun yun. Tapos, kung sa relasyon, sa magnobyo, sa magnobya, sa live-in partner, ganun din. Kung ikaw din yung wife na kumikita, tapos kumikita naman yung kasama mo, or partner mo, or husband mo, and then, parang nauubos pa rin yung energy mo. Ibig sabihin, yung husband mo, yung dahilan ng kabigatan sa buhay ninyo. Kung nag-aalinlangan ka at hindi mo matanggap yung reading ko ngayon, magpa-full private reading ka para malaman mo, siya ba soulmate mo, siya ba twin flame mo, siya ba yung karma mo, 'di ba? Kasi maraming dahilan yan kung bakit mabigat ang takbo ng buhay mo, kung bakit mabigat ang pasok at daloy ng swerte sa'yo. Tapos, mararamdaman mo, meron kang halimbawa sa client ko ito. Mararamdaman mo, merong third party. Pareho kayo. Maganda ang takbo ng buhay. Level ang energy. Ibig sabihin, alam ng Diyos, yan kasundo mo. Yan ka-level mo. Hindi level sa buhay o standard. Ibig sabihin, ka-level yan sa capacity ng energy na magkasundo kayo. Magkasama kayo, umuulan yung blessings. Pero kapag naghiwalay kayo, mamalasin ang isa. Ibig sabihin, kung sino yung minalas, siya yung may mabigat na karma sa pinili niyang tao. Halimbawa, married siya, 'di ba? Tapos nagkaroon ka ng third party. Doon sa third party, ang gaan ng buhay mo. Nakakapagpahinga ka, hindi ka nauubusan ng swerte, hindi ka nauubusan ng pera, nakakabayad ka ng bills mo on time. Yung ando doon yung fulfillment na kaya mong balikan yung mga panahon na inosente ka pa, na masaya ka. 'Di ba? Yung hindi kayang bayaran ng pera, hindi kayang tumbasan ng kung ano. Tapos nung bigla kang umalis, wala na. Yung hindi mo mararamdaman na bakit ganun, no? Kapag siya yung kasama ko, ang gaan ng lahat. Pero kapag yung asawa ko kasama ko, ang bigat ng lahat. Para kang sinakluban ng mundo. Dahil sinakluban ng langit, 'di ba? Ganun 'yon. So, kung ako sa inyo, kailangan nyo talagang kausapin or kailangan yung magpahula. Yun na lang yung solusyon doon. Magpa-full private reading kayo para kung meron pang kayang isalba, maisalba pa. Kung kailan may kayang sabihin na natin dito, ayusin, maaayos pa. So maraming salamat po. Support nyo yung YouTube channel ko, yung Facebook ko, lalong-lalo na lahat dito sa TikTok ko. Bawat like, follow, and share, may kapalit pong free reading. Sa new subscribers dito sa TikTok, sa new subscribers sa YouTube, at sa Facebook din po. Thank you!